Morning po mga kapatid. Dahil tayo po ay nasa huling araw ng taon pong ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang mahalagang mensahe sa buhay natin bilang mga Kristiyano entitled Lay Aside Old Ways. Atin pong isantabi ang mga nakaraan na po nating mga kaparaanan or klase ng ating pamumuhay nung hindi pa po tayo nakakilala sa Panginoon. Our scripture reading matatagpuan po natin sa Ephesians chapter 4, verse 17 to 24. But let me read to you ang sinasabi po ng verse 22 hanggang 24. Ang sabi po ng salita ng Diyos, that you put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. So makikita natin dito, sinasabi ni Paul, may yung ating flesh, yung ating former life, yung ating old man ay dapat na po natin tanggalin. At yung imahe po ng ating pong Panginoong Jesucristo, at makikita po natin, sabi nga nito, which after God is created in righteousness and true holiness, yun po ay dapat nating suotin. Now, sa panahon po natin ito na puno ng kasaganaan, kayamanan, it seems na parang ito ay nagbibigay sa tao ng isang matinding contentment or pagiging satisfied. Pero ang katotohanan po ay yung kabaliktaran. Sa kabila ng ang tao po ay mayaman, masagana, wala pong tunay na contentment. So bakit po kaya ganon? Maraming tao pa rin po na kahit lahat ng bagay na meron na po sa kanila ay nakamtan nila, yet still sila po'y nabubuhay sa kabalisahan, sila po'y nabubuhay sa kalungkutan, at sila po'y nabubuhay na walang tunay na kapayapaan. At sa atin po, kung titingnan natin, ang sagot po doon, it is because ang sanlibutan po, marami pa pong tao ang wala pong Panginoon Jesucristo sa kanilang puso, sa kanilang buhay. Dahil sa Jesus lamang po ang siya makapagbibigay ng tunay na kapayapaan at kagalakan sa buhay ng isang tao. Well, yun po ay sa mga hindi nakakilala sa Panginoon. So the issue is sa ating buhay mga Kristiyano, bakit kahit Kristiyano na ho tayo, it seems na parang nabubuhay pa rin po tayo sa discontentment or unsatisfied po tayo sa buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. The answer to that question, it is because yung dati nating pamumuhay, hindi pa po natin iniiwanan. Hindi pa po natin iniaalis sa ating buhay. Kaya nga ang sabi ni Apostle Paul, put off yung ating dating damit ng masamang gawa, masamang gawi, masamang kaisipan, alisin na po natin. At suotin na po natin yung bagong damit natin na sa atin pong Panginoon Jesucristo na create po after righteousness and after holiness. So, kaya po may mga Kristiyano po na unsatisfied pa rin. It is because may mga maaring emotions, mga attitude tayo nung bata tayo na hanggang ngayon dala-dala pa rin po natin. No? Or maaaring may mga dati tayong behavior bago tayo makakilala kay Kristo na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin po natin. So ang susi ay suotin natin ang kasuotan na nais ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. So ang pagbabago ay parang paghuhubad po ng isang maruming damit at pagsusuot po ng isang malinis na damit. No? So yan po ang kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ubarin na po natin sa buhay natin ang mga maruruming damit sa atin. For example, yung mga kaisipan na kung meron po nakagawa ng hindi maganda sa atin, the best thing to do ay patawarin na po natin. No? Kung may mga dati tayong pattern ng kaisipan, yun po ay atin pong ialis na po sa atin pong buhay. Ang sabi nga po dito sa verse 23, and be renewed in the spirit of your mind. So ang susi ay magbago tayo po ng ating kaisipan. Sabi nga rin po sa Romans chapter 12 verse 2, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So the key sa pagbabago ay ang pagbabago rin po ng isip. We need to understand na si Jesus po ang tunay na pinanggagalingan ng kapayapaan, ng tunay na kagalakan. At pag tayo po ay nagpabago sa ating Panginoong Jesucristo, pinayagan natin siya na magkontrol, manguna sa ating buhay, mararanasan po natin ang tunay na satisfaction. Kaya it's very important
na ngayon pong magbabagong taon, mga kapatid, this coming 2026, wala naman pong masama kung sasabayan na po natin ang pagbabago ng taon at ang pagbabago po ng ating mga buhay. At naniniwala ako ang pagbabago ng Diyos ay sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, dapat tayo po'y laging binabago ng atin pong Panginoon. Because once again, ang susi sa buhay na may satisfaction, sa buhay na may great contentment, ay hindi po ang dami ng pera, hindi po ang yaman sa buhay, hindi po ang karangyaan. Ang susi ay ang talikuran natin, ang dati nating ginagawa, ang masama nating pamumuhay, at isuot natin ang buhay na kalooban ng Diyos sa atin, which is righteousness and holiness. And we can do it sapagkat meron na po tayong Kristo sa ating puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Saglit tayo mag-pray. Lord God, salamat po sa assurance na pwede niyo po kaming baguhin. And thank you, Lord, sa guarantee na kami po yung magkakaroon ng satisfaction, contentment, true peace and joy kung kami po ay tatalikuran namin ang mga dati naming ways. At Lord God, susuotin na po namin ang malinis na damit, ang katuwiran at ang kabanalan. Help us, O God. This is we ask and pray. In Christ's most precious name. Amen.